excited akong pag-usapan ito eh, no? Lalo na, eto, bumanat na po si Senator Tulfo. Ay nako, mga kababayan, bakit ho? Totoo naman eh. Hanggang ngayon po nagkalat yung mga produkto na ipinagbabawal ho eh. O, di ba? O, umpisahan ho natin mga bossing kay Senador Rapi Tulfo. Pakita ko sa'yo. Oh, tamad kayo eh. Look at this. These are Chinese products na nabibili sa Binondo. Aha. Na sinabi nyo, warning, masama sa kalusugan. Aha. Pero ano, ang totoo ho mga kababayan, nagkalat pa din ho yan sa buong Pilipinas. Nagkalat pa din ho yan sa Binondo na alam natin na kapital po ng mga incheck. Ito po hindi naman po tayo against doon sa mga kababayan natin Filipino-Chinese. Hindi po tayo against doon sa mga nagnenegosyo doon sa Binondo. Pero totoo ho mga kababayan na nagkalat pa din ho ito. Mga bossing, no? Sabi nga nung iba pati po medical. Biruin mo, pag pineki mo yun, ano na tawag doon? Medical na. Hindi, pag pineki mo yun, pwedeng tawag doon, peking medical. Ano? Kapag kaho kasi nandiyan si Chaicher, kung ano-ano nasasabi ko eh. Hindi ho hindi po medical. Medical po, mga bossing. Huwag tangkilikin. And yet, pinapabayaan nyo na nagkalat to sa Binondo at sa Quiapo. Ayan mga Chinese products. Meron pa dito, may amphetamine pa. Amphetamine. Hindi, iba naman pala yung ibig sabihin, yung sa S na ipinagbabawal na gamot, yung S. Metam yun Metam, ito ampe. Sabi nyo masama sa kalusugan. Bakit yung pinapayagan? Ba't di kayo nag-raid? Di ba meron kayong enforcement group? Correct. Na armed kung kailangan, di ba? Tapos meron pang biogesic dito na fake. Hindi pala medical. Biogesic pala. Di kapag peking biogesic, biogesic na lang. Nasa yung biogesic na fake? Meron din kami nabili fake na biogesic. Fake na Neozep. And fake na Decolgen. Alam niyo naman ho mga kababayan kung saan po ang kapital ng mga peke, mga bossing, no? Alam natin yan. Buong mundo ho alam kung saan nanggagaling yung mga pekeng produkto. Paano na lang ho, mga boss Chief Amo, sir, kung ito na inom ng inyong mga anak? Yung biogesic, Neosep, kung kasama dyan yung medical. Di ba, paano na lang ho kapag ka nainom ito ng tunay na may sakit po, nag-aantay siyang gumaling, hindi gumagaling. Bakit? Puro hari na lang pala yung nainom niya. Posible pa na danasin niya, mas sumakit pa yung tiyan. Di ba, Ma'am Neng Gigi? Kasi naman, wala naman talaga hong nagre-raid. Parang trip-trip lang nila yung pagre-raid ho, mga kababayan. Diyan, miski ho sa ibang mga produkto Di ba, pinsan? Ngayon ka lang napasyal ulit. Miski ho sa ibang mga produkto, miski po yung mga gatas na mga pambata, pambaby. Nung nandiyan pa kami sa Pilipinas, nakikita ko habang naglalakad ka doon sa kalagitnaan ng mga Divisoria, doon sa, alam nyo, duktong-duktong ko kasi yan Binondo, Divisoria, paano ko hindi malalaman yan? Tondo boy tayo, taga-Tondo tayo, dyan tayo isinilang, gala tayo dyan. Ayan. Alam nyo, Director General, itong mga fake na medicines, hindi natin alam kung anong formulation ito. Maring masama sa kalusugan to. Pero tingin ko ang formulation dyan, hari na lahat. Tapos with matching hari na binuo, tapos with matching pampakulay, kung ano yung kulay nung totoong gamot. Siyempre, kaya nga nila pinepeke para makatipid Di ba? Maglalagay pa ba sila ng ibang kahit na dyan? Di ba? Para makatipid. Yung pala, ang ininom mo, imbis na gumaling ka, sumakit ang tiyan mo. Sabi ng pinsan ko, made in China, siguro. Mga China naman talaga yan. Hindi man siguro effective, okay lang sana. Hindi tumatalab. Pero paano kung may side effect? Bakit hindi nyo po nahuhuli ito? Kung maalala nyo din mga boss Chief Amo, sir, no, meron pa mga peking lettuce,
Yung ginagawa, yung ginagawa sa China, meron pa yung mga peking, pati lahat na ho. Pati itlog, pati bigas. Kung matandaan nyo ho, mga kababayan, panahon niya tayo ng dating Pangulong Duterte. No? Kundi ako nagkakamali. Bigas, pati bigas, peke, gawa sa plastic. Di po ba? Lahat na lang. Tapos, yan di ba? Sabi ni Jordan G, fake rice. Gawa sa, ay nako po. Ano madudulot ng China sa ate? Diyos ko. Ba't kami? 800 ang tao nyo, kami ang tao ko, 2 lang ang tumutok dito, ang dami namin nagawa. Yung sinasabi nyong 1,000, 50,000 mga nakumpiska nyo, kung kami nga, milyonis na agad. Aha. 2 tao lang. Ano pa, napadown namin, na-flag down. Talagang totoo ho, madami pong mga sangay ng gobyerno natin hindi tumututok doon sa kanilang problema at doon sa kanilang trabaho talaga, mga kababayan. Wala, sitting pretty na lang doon sa kanilang mga opisina. Pero totoo ho, mga kababayan, kung ang sinasabi nila o idadahilan nila ay nagbibihis kasi ng na pag dumadating pa lang kami, nakikita na nila kami, nagtatago, tinatago na nila yung kanilang mga produkto. Hindi, ang daling solusyonan yan. Magbihis kayo ng simpleng tao lang, walang ID. Tapos magsibili kayo. Unang ikot ninyo, bili kayo, bili. Okay, patunay ito na itong mga tindahan na to. Tapos i-video nyo. Patunay ito na mga tindahan na to na nagbebenta ng mga peking produkto. Kinabukasan, balikan nyo, ikutan ninyo. Ganun pa din. Huwag na kayo magpakita ng ID. Kumbaga, huwag na kayo maglagay dito ng ID pagpapunta doon kasi malayo pa lang na nagbubulungan na. Oy, merong mga huhuli, merong raid, ganun eh. 'Di ba? Biglayin nyo. No, tapos ipakita nyo na lang yung ID nyo kapag nasamsam nyo na silang lahat. No? Ganon. Arestuhin kasi hindi madadala yung mga yan. Kawawa yung mga kababayan natin. Don't use that word na kulang kayo sa tao. O katulad yung sinabi ni Senator Erwin sa Palawan, since 2018, importante yun para sa libre dialysis sa probinsya. Hindi ma-approve-approvehan. Why? Kasi hindi kayo nakafocus doon. Kasi walang lagay yun eh. Kaya sinantabi nyo. Pero kung may mag-apply na malaking pharmaceutical companies, I bet you, approvehan nyo agad yun. Kailangan pala may lagay para kumilos sila. Kung hindi pala tumawag si Sen. Erwin, tenga lang yon. It's either inutil, tamad, or nag-antay ng lagay. Ganun lang po yun. You guys are not doing anything. Akala ko ba mag-resign ka? Paano yan, sir? Yung hinamon kita dito noon na kapag naipadown ko yung mga hindi nyo mapadown for so many months and years, mag-resign ka. Sabi mo, will comply. Dapat yata mag-resign na. Alam nyo, sa Pilipinas na lang ho yata natitira na talagang tambak-tambak na yung mga issue, todo-todo na yung mga ebidensya laban sa kanila, pero mga kapit-tuko pa din ho sa kanilang mga posisyon. Pilipinas na lang ho ganun. Sa ibang bansa ho, mga kababayan, magkaroon ng konting issue. Dahil nagkaroon akong ganito, may delikadesa ako para hindi ko maapektuhan yung pag-iimbestiga sa akin, bababa ako. Sa Pilipinas, hindi. Tambak na yung mga Mary Grace Piatos. Tambak na yung mga ebidensya laban sa kanila. Pero hindi. Hindi ako bababa. Hindi ako aalis sa posisyon ko. Makakapal ang muka ng mga politiko sa atin, makakapal ang mga muka ng mga nakaupo sa gobyerno sa atin. And then hinamon ko ulit yung boss mo, si DOH Secretary, na sabi ko, yung meron pa nga kayong produkto na 12 years na, hindi nyo ma-take down. Saka yung mga sa advisory, sabi ko, paano ko mapa-take down ko yan at hindi nyo mapa-take down? Sabi kay DOH Secretary Erbosa, would you ask Attorney Teston to resign? Sabi niya, yes. Sir, inutil ka po. I'm sorry. Ko. Ang sakit naman nun. Sabi ni Jordan G, nasa drive na, boss. At Mark Ramos, hindi, sandali lang. Ito, ang saklap nung sinabi, sir, inutil ka po. Walang silbi. Walang ginagawa.
Walang kahit anong magandang bagay na idinudulot. Inutil. Paralisado. Oh, Sorry to tell you, you're incompetent. At yan mismo, sinabi ng ARTA, kayo ang one of the most complaint agency. ARTA na po mismo nagsabi niyan. At dudugtungan ko, dapat kayo, karamihan kayo sa management, magsiresign na kayo. Inutil kayo eh. pwede naman po siguro pagpapalitan yan. Si Baken na, tanggalin na kung inutil talaga yung mga yan. Si Baken, tanggalin, palitan. No, wag na nating hintay. Kung hihintayin ho natin na mga magsiresign yung mga yan, tingin ko ho, mga kababayan, aabot pa ng mga 10 taon niya. Aabot pa na magretiro yung mga yan. Sabi ko nga ho sa inyo, ang mga nakaupo sa ating gobyerno, ang mga nagpapatakbo, karamihan makakapal ang mukha. Sabi ni Chaycher, kung matagal nang ginagawa yan, wala nga daw ginagawa. Diba? Sabi ni Smith, Lamud, nandito lang ako para pumalit. Diba? Madami pong mga Pilipino na yung kumbaga, posible at maaari na magpatakbo doon sa kanilang pwesto, mga kababayan.